Bago ka sumuko sa bigat ng pinagdadaanan mo, manood ka muna at baka makatulong ito sa'yo. Attorney G, anong gagawin ko kung napakabigat na ng problema ko? Pag-usapan ulit natin ito at tila dumarami na ang may mental health problems sa mundo. Ang unang kalaban ninyo kapag may problema kayo ay ang tendency na mag-self-pity kayo o yung kinakaawaan nyo ang sarili ninyo. At dahil ito sa pakiramdam ninyo, na tila kayo lang ang nagkakaproblema at sinusumpa sa buong mundo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na hindi lang kayo, kundi lahat tayo ay nagkakaproblema sa mundo. At ang pagkakaiba lang ng ibang tao ay hindi nila ikinahihiya ito, kaya hindi nila ito itinatago. At dahil dito, napag-uusapan nila ito kasama ang mga napagkakatiwalaan nilang mga tao. Nakakahingi sila ng tamang payo at gumagaan ang pakiramdam nito. Tandaan nyo na ang problema ay hindi isang masamang ugali na dapat ikinahihiya nyo. Ito ay isang pagsubok na dapat hinaharap, pinag-uusapan at sinusolusyonan ninyo. At ito ang pangalawang kalaban ninyo sa tuwing may problema kayo. Sinisipa ninyo ito papalayo o pinapasa ninyo ito sa ibang tao at nagbabakasakali na lang kayo na bigla na lang itong mawawala at maglalaho. Tandaan ninyo na ang bawat problema kapag hindi ka agad nasusolusyonan o naaagapan, lalo lang lumalaki at lumalalayan. Kaya habang maaga pa, matuto na tayong lahat na harapin at puksain ito ng harap-harapan. At ito ang pangatlong kalaban ninyo sa tuwing may problema kayo, na kahit alam nyo na kung anong solusyon dito, hindi nyo pa rin magawa dahil nagiging overthinker kayo at iniisip nyo kaagad kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang karamihan ng problema natin sa buhay ay mahati mo sa dalawa, problema sa relasyon o problema sa pera. At kung hindi kayo magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao, alam nyo naman kung paano ito aayusin talaga. Suyuin ang dapat suyuin, layuan ang dapat layuan. Magsipag at magtipid kung kinakailangan, at bayaran ang dapat bayaran. Kaya sana, matuto ka agad tayo maging matatag na hindi na tayo nagpapaapekto sa sasabihin o sasabihin pa ng ibang tao. Dahil kayo ang piloto ng buhay nyo at kayo lang ang nakakaalam kung saan nyo gustong patutungo. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, iisa lang ang pelikula ng buhay nyo at kayo lang ang bida dito. Kaya nasa sa inyo kung ano ang gusto nyong magiging kwento nito. Ito ba ay kwento ng pagbangon at tagumpay o kwento ng pagsisisi, hinanakit o pagkabigo? Sine?